Initially, yung mga witnesses, tinuturo si Diliba na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Dilima. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero Balik ka sa dating status. so Dati status ka ko, balik ka sa kulungan, gano'n? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Eh kung null and void yung absuelto mo eh. Kung ang naging batayan ng release mo, dahil absuelto ka eh. Magandang araw mga kaibigan. Ito si Congresswoman-elect o party list representative-elect Leila De Lima. Inoference siya ni Speaker Martin Romualdez na magiging member sa prosecution panel laban kay BP Sara. Kaya lang, ito, baka babalik daw siya sa kulungan. Bakit naman babalik sa kulungan? Ito, post ni Dare to Us, 27 minutes to go. Sabi niya, what? Balik kulungan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Attorney Sal. Attorney Sal Panelo. Hindi matutuwa si Speaker. Ito, isinare ni Dare to Us ang post ng SMNI Digital. Ito ang post, basahin ko. Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila De Lima, malabong makasama sa prosecution team versus BP Sara Duterte's impeachment trial. O sabi daw, can the speaker do something? So, balik ka. Siya pinawalang bisa ang pag-absuelto. So, yan po ang balita ng SMNI. Bagong labas ito. So, i-search ko ito mamaya. So, link. Tinatanong ngayon ang link. Tignan ko kung may link Sinabi din ni Attorney Roque na may kaso pa si Leila kasi ang judge na nag-acquit ay student niya, hindi daw sinabi ni Leila. Emmeline, sabi niya, Teo Moreno, nasa program ni Attorney Sal kanina, problema mo itawag kay Panilo. Sana legit, sana now na. Okay, so legitimate ba ito? Hindi ko sure Baka ma-charge tayo ng fake news. Kailan si Dare to Us, isang matino na social media influencer na DDS, palaging nagpo-post siya ng well research. At ang basihan naman niya ang SMNI, si Atty. Sal Panelo. Kung hindi ito totoo, si Sal Panelo, Atty. Sal Panelo ang peddler of fake news. Lailani Makaya, ang sip-sip nga, tagal kong balik kulungan. Ang bilis naman niyang nag-yes. Excited na maging, kasi pagkakataon ko na ito, makabirada sa mga Duterte, yun na. Lorely Agustin, sure ba? Nako, baka atakihin mga Unipink. Angel de la Vega, noong 2022, di ka gawas, di ka sulod. Kung totoo man yan, Manay Lela sa 2025, nakagawas, balik na sab sa... So, where's the link? Hinahanap nga ang link, So, sana, totoo ito. LC Lumabi, kahit ako hindi abogado, may kaso pa nga si De Lima, tas kukunin na prosecutor, patawa ng Pilipinas. Sander Basolong, yan na yung karma. Emzar Mantolino, useless lang din yan kahit sino pa abogado nila na sa prosecution. It's a numbers game. Correct ito.
It's a numbers game at sa mga senators lang nakadepende ang judgment. Paramihan lang ng kakampi sa mga senator judges. At the end, botohan lang yan ng mga senators. Di na nagmamatter kung sino ang prosecutors, formality na lang ng mga proceedings. Correct. Fake news daw yan, sabi ni Auntie Claire. Maraming matutuwa na DDS, may iiyak na naman na taga-kabila. So maraming nagtatanong, is this for real? Okay, Francisco Huelo. Kasi ang tinatanong, may magagawa ba si Speaker Romualdez? Ang post dito, hindi dapat makialam si Martin sa desisyon ng Court of Appeals. Sa Judiciary Department, ang si Martin ay sa Legislative. Correct. Wala na siyang magagawa. Sana totoo. Di man nakakaupo, balik rehas na. Kasi, ganyan po ang ating justice system. Ano? Pag may desisyon ang lower court, depende sa parties, pwede nilang i-elevate ang kaso sa Court of Appeals. Kaya nga gitawag na Court of Appeals. So yung desisyon ng judge sa RTC, pwedeng i-confirm o pwedeng baliktarin ng Court of Appeals. Maalala ko, example, yung kaso ni Rappler, anong pangalan nun? Yung CEO ng Rappler, Maria Risa. Na hatulan siya guilty sa RTC. Nag-elevate siya sa Court of Appeals. Hinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. So, nag-appeal na naman siya sa Supreme Court. So, hinintay na, wala pang, ang final judgment ay Supreme Court. Kaya posible, ang Supreme Court, i-overturn niya ang desisyon ng RTC at saka Court of Appeals. Marami na akong namomonitor na kasong ganyan. Convicted sa lower courts, Court of Appeals, kaya lang pagdating sa Supreme Court na napapawalang sala yung tao. So, yan po ang kagandahan sa ating justice system. Matagal nga lang. So, sana totoo ito na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa drug case ni ulitin ko lang ha. SMNI Digital Dilima balik kulungan. Court of Appeals pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila Dilima. Malabong makasama sa prosecution team versus Sara Duterte's impeachment trial. Attorney Panelo. So, hindi naman siguro magpapahayag si Attorney Panelo dahil abogado siya. I'm sure nakakuha na siya ng kopya or may source sila sa Court of Appeals. Hintayin natin na magkaroon tayo ng kopya mismo, yung maipos yung decision ng Court of Appeals.